Hi, hello po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyo. Welcome po sa aking YouTube channel, Eric's Vlog po. So ngayon pong araw na ito ay akin lang po ibabahagi yung aking napanood na napaka-inspirational po na kwento. Ito po yung tungkol kay Rose Martin. Kung inyo pong napanood na, siya po yung babae na nawalan ho ng 500,000 online ho sa BPI. Sa hindi makalamang kadahilanan ho ay nadali yata siya ng mga hacker at nawala po ang kanyang 500,000 piso. At sa gitna po ng kanyang pagkukwento na nag-viral online ay tila parang sinasabi niya doon na buti na lang daw at 500,000 lang ang nawala. So sana all po, napakalaki po ng 500,000 sa panahon ngayon. Lalo na po mapakahirap ang kumita ng pera. So yun po, sinabi po niya daw na baliwala po sa kanya yung 500,000. Ngunit sa kabila pala po ng mga pangyayaring yun, ay may mga kwento po palang nakakaakibat. Yun pong kwento ng buhay po ni Rose Martin. At kung napanood nyo rin po yung Tony Talks ni Tony Gonzaga sa kay Rose Martin, ay talagang mabibilib at ma-inspire ka po. Ayan po pala yun. Ayan yun? Opo. Tapos, share po ako nun sa 200 groups a day. As in, pud-pud talaga yung kamay ko. Pero may kakashare. bumibenta? Opo, sobrang dami po. Hanggang sa may isang araw, sabi ko, ay, bitin yung spray na ganyang kalaki. Gumawa po ako ng galon. Sabi ko, 1,000 isang galon. Sa isang araw po, nakabenta ako ng 40 gallons. Okay, kung 1,000 ang presyohan mo, magkano lang talaga ang halaga? Siguro po mga wala pang 50 pesos. Wala pang 50 pesos, tapos ibebenta mo 1,000. Apo. Kasi kung iisipin nyo po, ibe-blender ko lang naman po yung dahon. Ang na may binayaran tubig. ay effort mo. Yes, effort. Tapos doon na po yung time na parang na-amaze sa akin si na papa na, aba, kumikita nga. Pinakamalaking kinita mo nung time na yun? 40,000 po sa isang araw. Dahil doon po sa kwento niya na nagmula po sa skincare na Madre Cacao, ay siya po ay nung una'y kumita na ng malaki at hanggang sa nagsunod-sunod na po ang pagtayo ng kanyang mga negosyo. Ang next mo nang ginawa? So yun po, nag-open na po agad ako ng pet shop nun. Kamusta yung business mo na pet shop? Okay naman po siya nung pet shop pa lang. Kaso nung nagtuloy-tuloy po yung dumami na po yung business ko, doon na po nagsimula na kumikita ako dito, puro expenses dito. Nung una po ako lang po mag-isa nun, tapos hanggang sa wala po akong tauhan, bale, nagkaroon ako ng tauhan, isa lang. Talagang effort ko po kasi naisip ko pag pinasahod ko pa yung kinikita ko, wala na pong matitira, ganun. Tapos nung dinagdagan ko po yung business ko ng restaurant. Nag-restaurant ka? Opo. Nagkaroon po ako ng pet shop, restaurant, Unli Wings po, Boodle Fight, mga ganun. Kasi malapit po ako nun sa FEU, sa U-Belt. Ano yun? Parang kiosk? Opo, parang restaurant po talaga. Restaurant talaga? Opo. Okay. Tapos ako po yung, ayun po, nagmamanage. Kasi parang pet-friendly po siya, kaya may mga cage. Yung parang tao yung mga aso, parang ganun. Tuwan-tuwa naman sila. Opo, tuwan-tuwa po sila, ganun. Tapos, pagkatapos po ng pet shop, nagkaroon ng restaurant. Pagkatapos po ng restaurant, nagkaroon ng massage, yung mga hair, ganun. Kasi ang hilig ko rin po, mag-ganun-ganun. Tapos po, nagkaroon ako ng samgyupsal, ukayan. Tapos nung kami na po, nung asawa ko, nagkaroon kami ng fish store. Sabay-sabay po lahat yun. Kaya biglang Paano mo na-manage yun? magkakatabi po siya. Kada may makikita po ang commercial space, parang hindi ko mapigilan, ay, rerentahan ko to, akin to, parang ganun. At sa kabila po ng mga kwentong yan, ay may hindi naman po basta-basta rin na kamit niya yan dahil may mga pinagdaanan din siya. Gaya po ng pandemic, halos lahat naman po ay naapektuhan ng pandemic na yan. Yung mga negosyo po ng mga tao
Kaya isa po siya sa naapektuhan. Tapos biglang nung nag-pandemic po, ayun, lagapak lahat, sabay-sabay. Syempre nagsara lahat. Tumigil lahat. Open pa rin po siya, pero wala lang pong customer. Customer, di ba? Pero yung renta ko po, tuloy-tuloy. Yung expenses ko, tauhan, na aawa naman po ako mansibak, ganun. Talagang sabi ko, ay, katapusan na ata ito ng mundo. Pero ayoko pong i-give up kasi since 2015 ko po kasi yun ginapang. Sabi na po sa akin ng sabi nun si Papa na i-give up mo na, tama na, ganyan-ganyan. Tapos ako po, ayoko talaga kasi sabi ko, hindi pandemic lang yung magpapabagsak. Sa'yo? Opo, na magpapasara ng mga business na pinaghirapan ko po. Ganun. Ay, ba't ka naiiyak pag naalala mo yun? Kasi po, nung kinompute po namin noon ni Papa, sabi nila, kung sinarado mo agad yan noon pa, 2 million po kasi yung parang kinompute na renta, na mga expenses, mga bayarin. Parang, kumbaga, ang dami ko po sanang natipid, God. Patuloy po siyang bumangon at ang nakaka-inspire dito, ang sinasabi niya, kumikita siya ng 200,000 per day po. So, napakalaki pera po, no? Pero kung titingnan mo, yun ay kasama na po yung puhunan. Pero, lumalabas po doon na pwede siyang kumita pala ng 150,000 doon sa mga kita niya. So, yun po yung nakakabilib na kwento ni Rose Martan na talagang nagpapatunay lang na ang pag-asenso talaga ay nasa negosyo. Hindi lang isang negosyo, maraming negosyo. Kasi hindi mo rin alam kung ano ang kikita ng negosyo. Pero syempre, ang ininegosyo mo, kung ano yung malapit sa puso mo at ano yung passion mo, kung ano yung craft mo, kung saan ka mahusay, yun ang dapat na ininegosyo mo. At yun nga nangyari sa kanya, halos ang dami rin niyang mga sports car dahil po doon sa kanyang tagumpay na nakamit sa buhay. Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kaming Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi na family. niya alam. Nawala na siya sa Ano dami ba yun? ng sports car. Unang So, pag ganun. binili mo yun, cash? Opo. Bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash po lahat. Wala po akong utang. Zero. Walang utang. loan? Wala po. So nakakabilib talaga na yung taong ito na wala siyang tigil ng pagninegosyo. Halos ilan yung mga negosyo niya, dami. May ukay-ukay, may skincare products, meron ding massage, salon and massage, at sanggupsal, may pistor pa. So, ayun po, nakaka-inspire. So kung titingnan mo, kung may maliliit kang negosyo at kayo maliit na negosyante, kumita ka lang ng tiga 2,000 sa 5 negosyo mo kada araw, edi meron ka 10,000. So pagdating ng katapusan, meron kang 300,000. So hindi na po masama. Meron kang 300,000 sa loob ng isang buwan. Sa loob ng 4 na buwan, meron ka ng 1,000,000. So talagang nakaka-inspire magnegosyo mga ka-YouTube. Kaya dapat po magnegosyo tayo. Kung gusto natin talagang masenso, subukan natin. Wala namang masama na subukan natin ang pagninegosyo. Unti-unti po magnegosyo tayo. Kahit kung mag-umpisa tayo sa maliliit. Sabi nga ng iba, big things start with the little things. Kaya napakalaking bagay po na yung maliliit na negosyo ay pwede natin palaguin at kailangan nating paramihin. So nakaka-inspire po yon. Actually, panoodin nyo rin po yung analysis ni Ching Kitan. Napakaganda rin po. Very inspirational yon. Binabanggit din niya doon si Rose Martan. Kung paano siya nag-struggle, ano yung mga pinagdaanan niya, ano yung mga proseso. So marami po ang mga bagay na matututunan tayo sa kwento po ni Rose Martan. So panoodin nyo po yung kay Tony Talks na kwento po ni Tony Gonzaga. At marami po tayong matututunan sa negosyo. Kaya mga ka-YouTube, mag-start na po tayo magnegosyo habang may oras na po, habang mayroon po tayong lakas dito sa mundo. At I'm sure sa ating pong panalangin sa Panginoon sa pagsisipag natin, makakamit din natin ang tagumpay,
mahirap man ang ating pagdaanan, pero yun nga, hindi overnight ang success. Siguro ay sabi nga ng karamihan ay pinagtatrabahuhan at pinagbubutihan ang o kailangan pagbutihin ang pagninegosyo para tayo ay maseso. So yun po, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga ka-YouTube. Mag-ingat po tayong lagi. And uso na naman po ang mga sakit. And kailangan po meron tayong enough rest, enough na pagkain, masustansyang pagkain yon, at exercise din. Galaw-galaw tayo, huwag lagi tayo nakaupo. So yun po, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para mapanood po ninyo yung iba kong mga video na aking i-upload po dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Pasuyo na lang po. Please subscribe. Thanks po sa panonood.